Yan, magandang gabi muli sa ating lahat. Yes, magandang gabi po. At nandito po tayong muli sa ating programa. Dito lang po yan sa Kapihan at Chikahan sa CGBC 2020. Ako naman po ang inyong lingkod, si Brother George. At ako naman po ang inyong kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, si Pastor Benji Espanyo. At nawa ay nagkakamustahan tayo. Kamusta kayo, Pastor, sa inyong mga ginawang buong isang linggo ng ating pagpapalagi sa ating mga sa bahay o kung saan man. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa mga nagdaang araw na bagamat ay maraming dumaang mga kabagyuhan at struggle at diba? may mga bagyo bang problema, anything or pagsubok? Yung mga bagyong problema hindi nawawala yan Hindi mawala yan, normal Pero na lang yan. ang napakaganda nun sa kabila ng mga bagyo at mga problema ng buhay ay nandun po ang ating Panginoon. pagtatagumpay Yes. dahil kasama natin ang ating Panginoon. Yun. Kape muna tayo, Pas, at mas Okay. maganda yan. Sinasamahan niya ng Kapihan kape. muna natin. Ayun. Uy. Sarap ah. Talaga. Naalala ko yung kapeng kape dito sa Silang or sa Tagaytay. Oo. Iba yung Iba yung aroma nun no? na yung aroma niya. Talagang Oo, yan nagdugo tinatawag na dugo totoong yung ilong kape. ko eh. Yan ang tinatawag na totoong kape. Kaping barako. Kapeng barako, yun oh. Yan. Ayun. Lalo na kung may kasamang pandesal to, di ba? Pandesal, hindi lang Hindi. pandesal Pas. Yan, Kundi meron tayong, cookies ng Count Your Oo. Blessing ng kay Sister Kat, 'di ba? Okay, So, Count Your Blessing at sa home bake cookies doon lang po sa ating sa address na Pintong Bato Street, San Nicolas 3, Bacoor, Cavite. 'Yon. So, check nyo lang po, siya po yan. Yan, nasa screen natin. At Ayan. talagang yan yung kanyang produkto. Talaga nga Ay. naman, Talaga naman yung pinagpapala yung ating kapatiran yan. Ayan, yung Umorder na po tayo. yan at, ang delivery boy at pick up boy at kung sino man yung pick up boy na yan. Yan, delivery boy na, pick up boy pa. Ayun na, delivery boy. Tsaka tikim boy pa. Si Kim Boy. So, Ayan, okay. kontakin nyo lang yung number na to na 0966-486-58705. Yan Yan. po yung contact number niya. Pwede kayo Okay. umorder ng maramihan at pwede rin isa-isa. So pwede palang maramihan to, no? Pag Maramihan. gusto nilang magtinda. Kung gusto nyo tikim-tikim, Oo nga, gusto nilang pagkakitaan. yes. Diba? So, For parties mga or parties. giveaways. Oo, mga birthday, ganyan. Birthdays, ayun. Pwede rin siyang pang talagang panregalo, lalo na. Ngayong Pang-merienda. nalalapit na Pasko, pangregalo yan. Yes, pwede rin siya pang merienda at Oo. pang relax habang nagkakape. Okay. Ito yung gagawin namin. So, napakamalinamnam nito. Yes. Alam mo, tikman na natin to, di ba? Nung nakaraang Sunday, no? Iba yun. Ibang ano pala yung flavor. Hindi, yung nakaraan, wrinkles. Crinkles. Ano yung nakaraan? Crinkles. Crinkles. Ito Crinkles. naman. Cookies na Cookies. meron siyang parang Hershey sa loob eh. Chocolates, ano? Chocolate chips chocolate chip cookies. cookies. Sorry for my word. So, na-introduce ko tuloy yung ating commercial na isa. Baka naman sa mga nabanggit ko at nawa ay nabanggit ko yon syempre, baka umunlad. O yun, baka Yan, may gusto. Para sa mga gustong umorder, ay umorder na po kayo. Muli, ay amin pong babanggitin yung contact number na inyong kukontakin. Yan po. Yan, 0966-4858-705. Yan. Yan. Umorder na po kayo sa Count Your Blessings Home Bake Cookies. Yan. So, sino pa? Baka may gusto pang magpa-promote sa atin, Brother George. Yes, kasi Imbitahan ito natin sila. talagang merong open po kami sa mga gusto magpa-promote ng kanilang mga produkto at sa kanilang sponsorship. At nawa ay kami po ay magbibigay ng impormasyon diyan sa ating Mga gusto. sponsorship tuloy. Gusto magpa-introduce ng kanilang Mga produkto. products. Oo. So sa kanilang mga produkto, Ilan ang mga nanonood sa atin? ang nanonood na hindi, milyones. O, 600 million na. Medyo tayo, talamak na yung ating programa. Oo.
So talagang Oo, malaganap. ipapatronize yan ng ating mga televiewers. Yes. At inaabang-abangan Diba? yan ng ating So mga kaya viewers. umorder na po kayo, wag na po kayong magpakatagal-tagal pa. Yes. Order na para kayo ho ay maligayahan katulad namin ngayon. Naliligayahan. Isang kagat. Sarap lahat. Sarap lang. Magaling magaling si Pastor, no? Magaling Tama ba yun? Tama. Ayos ha? Sarap lahat. Ibig Oo. sabihin, yung Cookie Master, Paano ba kumain si Cookie Monster? kadiri yun. Kadiri yun magano Napanood kasi. mo ba yan? Alam ko yan sa ano yan eh. Hindi kasi yung Sesame. kamay niya, pinapasok niya sa loob ng bibig eh. Oo, nyam, 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 nyam. Delicioso. Iba pala yun. Ayun, Cookie Monster. Cookie Sabi, Monster. I love ito Cookie palang Monster. favorite ni Cookie Monster. Tama, no? Sabi, nom, 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 nom. I love Cookie Monster. Ano, Ay, ano, Cookie Monster. I love cookies. Yan. So, Okay. ayun. So, napakasarap na itong ating cookies. Para naman sa sponsorship, Brother George. Sa sponsorship ay sa mga donation, saka mag-text lang po kayo ay dito sa ating 0956186585. For GCash account, 0956186585. Dito lamang yan sa number na tong tinuturo ko at nag-scrolling. Ayan. Ayan So, po, ayan. Dandahan lang yun. Ayan, oh. okay, Ayan, copy so. muna, Ayan, so. copy. Ayan, Copy. so. Para, Ayun, nahulog ako. para matikman natin lalo. Ayun, matikman natin. Nalasahan natin kasama ang kape. Yun, oh. Parehas. Yun, Okay. oh. So, Namnamin muna natin to. Oo. O, namnamin muna natin yung ating tatrabaho. Anuhin pala. May trabaho di ba, pala. noong nakaraang araw, di ba, meron tayong pinuntahan, ano? Ay, oo. So, isang gawain ng Panginoon na itong ministry na ito talagang napaka-effective. Effective At talagang yung ministry na to nakakaabot talaga ng mga less fortunate, katulad ng mga street children, di ba? Yung mga mga kailangan ng ano, ng mga support kailangan na ng tulong, financing. financial Tsaka trabaho, support. ayan. Yan, no? So Yan makita ho, so diyan po kami napunta. Yan po ay sa may lugar ng Dasmariñas. At napakaraming mga street children diyan, Brother George, na nangangailangan talaga ng tulong. Yes. Actually, kala mo sila yung yung taong yung tawag doon, hamog. Taong grass. Kala mo taong hamog sila pero Oo, hindi, sila yung Tingin ko parang isang buwan lang hindi naliligo yung mga bata na Oo, yan, eh, no? talagang pagka nilapitan mo talaga ganun. Tapos yung siya- pagkain nila talagang talagang siguro mga ano na yun, no? Yung di- mga di nila- tira-tira siguro yun, eh. at saka di nila alam kung malinis pa yun o hindi. Oo, Siyempre. di natin alam kung kumakain yan ng 3 times a day. Yun. Kasi nakita mo kasi pag yung pumunta ka tayo doon, Pastor, Oh, gutom na talagang na gutom sila. na gutom, oh. Talagang iba yung Talagang hatid pati ng plastic, ano eh, pati plastic nasagad na eh. sagad. Nasagad eh. Pag kung magpaplastic Oo hindi ko nga. ano eh. Talaga nakakahabag sila at mayroon talaga tayong misyon na abutin po natin itong mga ganitong klase ng mga tao, lalo't higit sila yung mga kababayan natin na mga katulad din natin mga Pilipino na tayong mga nakakarangya o meron tayong masasabi nating maganda ang kalagayan natin sa ating buhay Oh, ay bigyan natin po ng konting pansin. sila. Itong mga kabataang ito na nangangailangan po ng tulong. So kahit pagkain man lang makapagbigay po tayo sa kanila. Yun. Tsaka yung mga tulong na maaring syempre natutulog sila sa mga Oo, no? bangketa eh. Talagang napakalamig siguro. Lalo ngayon malamig ang panahon, no? Malamig ang panahon. Siguro kailangan Talaga, siguro nila no? ng medyas. Medyas, Ano ba? kumot, banig, no? O kaya makapal na karton. Karton. Karton Maganda kasi- kama sana, no? Kasi yung karton, yung karton, sa ngayon. Yung karton nila tatagos pa rin ang lamig doon, eh. Yes, pero pagka dumaan ng ulan, Oo, basa ang karton. Basa. So, So, kaya yes. kung maganda makuha na lang sila ng DSWD. Yun, Diba? At, nilagyan natin. Patirahin sila sa isang magandang shelter. Yes, At alagaan pa sila doon. oh. At saka Pero ang problema nitong mga to, pag kinuha sila ng DSWD, tumatakas. Tapos babalik na naman sila doon sa babalik ulit. kanilang tarimaan. Diyan nga sa may Dasma. nasanay So, sila. Talagang sanay na sila. Sanay sila. For how many years na nakatira na ito sa mga ganitong lugar. Yes. So kaya mahirap na. Kaya ang gagawin na lang natin, kung saan sila nagtitipon, doon natin sila pupuntahan. Yes.
Pero- At doon tayo mag-share ng word of God sa kanila. Pero may nagtestimony diyan galing talaga sa street children, 'di ba? Oo. Napaka malaking blessing siya sa mga nakaparinig ng Oo, ng ng kanyang word of God. word of God tsaka yung kanyang testimony. Testimony. So talagang 10 years siya ron. Paikot-ikot lang yung sistema niya. Nakapag-droga na nga raw siya or naka-take na siya ng mga bawal na gamot. Sabi nga, namimitas daw. Namimitas siya ng Ano mga mga pinagpipitas niya? pinipitas niya raw yung mga yung mga hikaw Hikaw. ng mga tunay na hikaw at saka tunay na Biro spintas. mo. Lalo na yung mga relo, yan mga pinipitas niya galing sa mga sa mga naglalakad na Naglalakad lang na dyan hindi alam na hindi nila alam. na pipitasin na yung kanilang mga Tsaka alam daw niya kung ano yung ginto at yung sa hindi Yes. ginto eh. So galing galing niyang mamili kung Sabi sino. niya, dahil sa kanyang pagiging expert mamitas ng mga kwintas kwintas. at Alam mga niya ang tunay at hikaw, tunay niya at alam fake. niya kung tunay o peke. Peke. Alam Galing, niyo no? ba kung paano? Alam niyo. Ganito Sabi yan. niya, pag ano daw, kapag kabataan daw ang may suot ng hikaw, peke yan. Peke yun. At saka Kasi nagpapaganda lang yan, nagpapaganda lang. yan. So una lang maganda yan, sa sunod hindi Ang na. mga genuine daw o tunay na ginto, yung pong mga Matatanda. matatanda. Hindi Kasi talaga pag matanda, magsusuot. hindi talaga magsusuot Suot ng ng peke, peke. yun. Kasi unang-una nangangati. Nangangati yun sa mga Nangangati peke. na yung mga matatanda pag Tsaka- pag peke. Oo. Kaya yun ang kanilang pinupunteriya. Yes. So sabi niya, split of seconds, kaya niyang kunin yung hikaw mo. Di Di ba? Ang bilis Ang no? bilis ng kamay eh. Split Kaya of nga- seconds eh. Kaya nga yung mga namin agad, Kaya yung mga mga- gadget namin agad, pinagtatago na namin baka seconds yun eh. Hindi. Oo, hindi po. Pinapakita lang namin yung naging buhay nitong taong to. Na Inano mula lang namin. dito sa ganyang pong kalalagayan na siya ay naging isang dating masama. Pero nung nasharean po siya ng Word of God, nagkaroon ng turning point sa kanyang buhay. Kaya nga, nagte-testimony siya eh. Kung paano siya binago ng Panginoon. Yes. So, kaya napakaganda nitong ministry na to na abutin talaga natin tong mga kabataan na to. Kasi mayroon pa silang pagkakataon na magbagong buhay at maging fruitful pa siya. fruitful at maging Pilipinong kapakinabang. So, sa totoo lang, umano siya, nagkaroon na siya ng asawa na talagang naging matino. Malingkod din ang Panginoon. Nalingkod din ng Panginoon at nagkaroon siya ng trabahong marangal na hindi na nagtatrabaho sa lansangan na ganun pa rin yung buhay niya. Ngayon, So, nabago na siya. Nabago na siya. Ngayon, nakakapaghulog na siya sa sarili niyang mismong bahay. Oo. Sa mismong So at government. pinupuntahan niya itong mga street kid na to. Yes, At siya mismo ang nakakasaksi din nagtuturo sa kanila ng nagtuturo salita mismo. ng Panginoon. Nakabatid siya talaga ng word of God talaga. Talagang yun nga talaga ang napakagandang na nasaksihan natin na nung nakita ko yung Brother George, ako rin personally ay talagang na-encourage. Ayun. Wow! Bro, 1,000 na tayo. Aba, Hindi ko alam yan. ang tindi, no? Road Ang to bilis. 1,000 likes na. Ang bilis. Talagang papunta na bilis tayo tayo. doon. At talaga nga naman, kaya patuloy po tayong manood. Patuloy po ninyong suportahan ito pong programa na to. Ayan ho. Yan. So mag-like po kayo at mag-share dito po sa ating Yes. Facebook page. Dito po sa CGBC CGBC TV Ministry. Yun. I-like lamang po ninyo at i-share. Oho. So kaya, tara na! Oo. Pati yung verse of the day, i-like po ninyo I-like yan. mo rin. At, At- hindi lang yung Brother George. Ano pa? Share your... Story. Ay, story, ha? Kaya. Diba? So talagang pati yung the regular show na a show without a title. Show without a title. Meron ng title. The Patay irregular tayo, show. baka hindi magpapatuloy yan. Irregular eh. The irregular show kasi minsan nawawala, minsan na May busy lang. hirap yan, no? Okay. Biro mo. Irregular ang pangalan. Nagkaroon na, Dapat pinagbotohan sana na. nag-show na sila, di ba? Oo. Dahil ang pangalan irregular. Kaya talagang Hindi na mag-irregular. Hindi na regular yan. Contractual yan. Hindi. So, supportahan natin yung program na yan. Yun. Yan ang Road- programa ng road- ating mga kabataan
patuloy nyo po yung panoorin. Road Road to 1,000 na! Ha? Yan. Yun. So, pwede kayong mag-guest sa amin through, Yan. ano ba? Yan, Introduce ko na yung guest. so, Brother George. Hindi ako mag-introduce ng Oo guest. nga, Brother Siya George. mag-introduce. O, tama. Ay, Oo kaya nga. meron na tayong, hindi lang tayong dalawa ngayon dito. Ayan. So, tayo ay meron panauhin. Oo, naiinip na yun siya. Gusto na magsalita. So, nasa likod ng ating Camera. ating camera. At mamaya makikita po natin siya nga. Mamaya. Ikaw kasi. Oho. So, Ako kasi. ngayon na at akin na pong ipapakilala. Ibigay nyo na. Ang visitor po natin ay isa pong BJMP officer. Wow! Okay. Siya po ay ang pangalan po ng kanyang asawa ay si Zenny Espanyo. Ah, Sila ay merong 3 anak yun oh. na sila Luke Berhel, Ina Zoe Christine, Yun. at ganun din si Matthew. Yun. So ang atin pong panauhing pandangal sa oras na ito at atin pong palakpakan at atin pong tanggapin ang ating visitor ngayon na makakasama natin sa ating talakayan. I-welcome natin si Major Berhilio E. Nyo. Welcome po. Welcome sa aming show, sir. Talagang kami po ay nagagalak na kayo ay makasama namin sa ating programa. At nawa ay nawa ay wag mo kaming mapusasan. kasi minsan mapapakulong kami ng di oras. So, kumusta po kayo dyan, Brother Bio? Mabuti naman, nandito tayo sa bahay ngayon. At dahil naka-quarantine. Naka-quarantine tayo ngayon dito sa aking kwarto. Hello? Quarantine. Quarantine nga eh. Malalim ba? Ay, Ano ba ibig sabihin ng quarantine na yan? Talagang quarantine. Oo, talagang Kamusta na po yung inyong trabaho sa pag Bilang isang officer ng officer. BJMP. Yes, opo. Bali, hindi naman ako naka-duty ngayon eh. Nandito lang ako sa bahay. Ano yung tanong mo? Gano'n ka na ba daw katagal na isang kawani ng Bureau of Jail Management? Yes. Ano na? Nasa 27 years. O 28 years. 20. Na! Grabe. Biro mo. Ayun po. Talagang seasoned na to. Yes. Seasoned officer na to. Paano po kayo umabot sa ganyang ganyang officer po at ano pong pinagdaanan nyo po na bago makuha yung ganyang position? Rango. Yung rango. Ayun po. Medyo ano yan. Kasi bago mo maabot yung rango, katulad ng rango ko ngayon na major o sa amin kasi ang tawag dyan ay chief inspector, ay marami ka pang pagdadaan ng rango. At bawat rango ay may corresponding na mga requirements na kailangan mong ma-comply. At bawat rango ay merong mga training na kailangan mong tapusin. So, ganun ang promotion. Ako naman ay tagal ko rin sa serbisyo at sa biyaya ng Panginoon ay talagang nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-official, maging officer. Year 2000 ay naging officer ako at katapos nun ay tuloy-tuloy na until now. Napakagandang influensya pala to yung
Masarap gayahin, no? Masarap gayahin. Biro mo, naabot mo yung ganyang, yung ganyang Position. ranggo na maging isang officer, no? Biro mo, major. So, yung major, pagkatapos niyan, colonel na, di ba? Colonel, oh. Oo, so, ang magandang tanong daw sa iyo, sir. Sir, tanong ng isa sa nandirito. Ang tanong, ano ba ang dapat daw na ihanda para yung isang aspiring na maging isang Yes. isang pulis o isang Ganyang- jail officer? Yes. Ano ang kanilang dapat ihanda para maabot din yung naabot mo sa larangan na yan? Kasi Yes, meron yes. dito isang nag-aaral din na Oo. gustong maabot yan, yung ganyang kalalagayan. Pulit po siya na pulit. Pulis na ba siya? Hindi ba? Ganito, no? Nag-aaral. Meron kasing 200 papuntang officership, no? Unang-una, kung gusto mong maging official, ay kailangan kang pumasok o makagraduate sa Police Academy, sa Philippine National Police Academy. At bago ka naman makapasok sa Police Academy, kailangan mong maipasa yung kanilang qualifying exam. At kailangan ikaw ay physically fit. At pag sinabing physically fit, kailangan mong makomply yung mga ma-perform yung mga exercises na ipapagawa nila sa'yo. At kailangan ikaw ay mentally fit. Pag sinabing mentally fit, ay ikaw ay dapat na pumasa sa tinatawag nating neuropsychiatric examination. At higit sa lahat, kailangan mong mag-training. Pumasok sa academy ka papasok, kailangan mong mag-training, pumasok sa akademya ng 4 na taon. Pero paglabas mo naman, ikaw ay instant officer, inspector ka agad, no? Pero yung katulad ko, na hindi naman ako dumaan sa akademya, ang dinaanan ko naman ay yung tinatawag na lateral entry. Dahil ako ay nakagraduate ng criminology, BS Criminology, ako ay pumasa sa board, no? Yung Board of Criminology na tinatawag. At nung magkaroon ng opening sa amin na nangangailangan ng isang criminologist, in-applyan ko yan. Ang nag-apply dyan ay more than 400. At sa biyaya ng Panginoon, isa tayo sa napili. At yun nga, naging officer ako dahil through lateral entry. And yun ang paraan para maabot mo yung pagiging opisyal. Ngayon, meron namang yung tinatawag na yung ordinaryong way para sa officership. Ayun naman ay it requires longevity. Kailangan magtagal ka muna sa serbisyo. Magsisimula ka sa Jail Officer 1, Jail Officer 2, Tama. Jail Officer 3, Yes. Senior Jail Officer 1, Senior Jail Officer 2, Senior Jail Officer 3, So maraming Senior dadaanan na Jail talaga. Officer 4, at saka ka palang magiging inspector. At yung mga classmate ko nung Jail Officer 1 ako, it took them 25 years para maging opisyal. So, ganun yan. So, At siya nga pala, no, sa entry level, yung para sa Jail Officer 1, yung pinakababa, ano? Bago ka makapasok diyan, kailangan ikaw ay graduate ng 4-year course.
Tapos, ikaw dapat ay merong tinatawag na eligibility. Okay. At isa pa, merong height requirement. At sa ngayon, kailangan sa lalaki, 5'7". at least 5'5". 5'4 and 5'4. 5'4". Sa babae naman, 5'2 Oo. ang height. So, yan yung mga basic requirement para makapasok ka dun sa entry level. So, ayan, basic yan ha. So, napakahalaga. Oo. So, Brother George, nung mga since na pinag-uusapan natin yan, ano, na Yes. sabi nga ni Brother Bio, siya ay under quarantine ngayon. Sa kasi- loob ng kanyang kwarto, no? Ikaw, Kasi brother, ano yan eh, ano yan eh, Oo, nung panahon nung pandemic, ano ba ang ginawa mong paghahanda? ako Oo. paghahanda na ginawa ko sa Oo. sa bago mag-pandemic Oo. or bago mag-quarantine, yung malawakang quarantine noon. Oh. Ay kasi alam namin mauubusan na kami ng pagkain eh, konting-konti na. So Oo. nagka-shopping muna kami. Oo. Panic buying. Panic buying. Pero wala pang panic. Buying muna kami kasi Oo. hindi pa nagpapanik eh. Okay, Ngayon, pagkarating sa gabi, yun na, nagpanik na sila. Kasi Panic hindi ko na. alam, yung mga kinukuha nila, hindi Oo. na nila iniisip. Pagkakuha sa tray, diretso na sila sa cashier. Oo. So, ano haba ng pila namin? Tanungin naman natin yung ating visitor. Yun. Oo, kung paano niya pinaghandaan naman yung Teka, tayo yung, muna. Ako muna. Kayo muna. Kasi, Siyempre, yung mamaya pa yan eh. paano namin pinaghandaan, so wala naman tayong ihahanda eh. Diba? Yeah. Wala naman tayong ihahanda kasi unang-una, nandito lang naman tayo sa lugar natin dito, no? yes. At yun, kasama na rin dun yung preparation na unang-una, bili ng mga face mask. Face Kasi mask. nga naman talagang yung pagpupunta ka ng palengke, kailangan protected ka eh. Ang face mask So, lang, pas face diba? mask lang Ano muna. lang, yung face mask, yung tayla lang, Oo, di ba? oo. Tapos dahil wala pang mga face shield noon, gumawa ko ng improvise. Nag-improvise ako eh. Wow. Yung aking sombrero, Sombrero. nilagyan ko yan ng ng acetate. Acetate. Tinahi ko lang. Yun yung Kasi- acetate natin sa di ba Oo, noon? kasi nga, pag mamamalengke, marami kang makakasalamuhang mga tao doon. Siyempre, So, ano rin yan? kailangan talagang proteksyonan natin yung sarili natin. Tama. So, yan. Si brother naman, yung ating Yes. yung ating guest ngayon. Ngayon. Paano Paano mo pinaghandaan? sir? No, Major, Si paano mo Major. ba napaghandaan yung Quarantine. dumating na pandemic sa atin? Opo. Katulad nung sa inyo, ganun din. Naghanda kami ng nag-grocery, na bumili ng mga pangangailangan ng mas kung dati bumibili kami ng para sa 1 linggo, yung binili namin para sa 2 linggo. Mas marami sa regular. Tapos, Si Major. Pumili rin kami ng face mask. At wala pang face mask doon, ano pa lang, alcohol at saka tama, face mask. Wala pa yung face shield. At ganon, yung mga bata ay hindi talaga lumalabas. In fact, hanggang ngayon, hindi pa nakakalabas yung mga anak. Nandito pa rin sa bahay, siya nga pala, yung quarantine na sinasabi ko, tama, sa pandemic ay yung nagkakaroon ng COVID virus ay kina-quarantine for 14 days, di ba? Oo. Yung sinasabi ko naka-quarantine ako, ay totoo naka-quarantine ako. Oo. Hindi dahil meron akong virus na pandemic Oo. o na COVID, Infected. kundi meron akong shingles. Meron akong virus din na na-acquire. At nandito ngayon nga ako sa isang kwarto sa bahay na malayo sa aking family. At dito muna ako for 14 days. Literal na totoong quarantine,
Pero hindi Ah. dahil sa Corona. virus. Oo. Oo, akin namang ngayon ay yung tinatawag na shingles. Itong shingles na ito ay nagsimulan naramdaman ko nung Wednesday. At nung pinakita ko sa doktor, na-confirm niya na shingles nga. At yun, Ano yung shingles na yan? sa bahay, Ha? may papaliwanag ko yung shingles, yung shingles, isang klaseng virus to. Ito ay parang virus ng chickenpox. So nagkakaroon ka ng bulutong tubig, ika nga. Nangyayari ito kapag humina yung isang tao ay humina ang kanyang immune system. Yung chickenpox, halimbawa tayong nagkaroon tayo ng chickenpox nung araw, nung tayo mga bata pa, tapos umaling. Actually, hindi nawala yung virus. Yung mga virus, nag-hibernate lang yan sa loob ng ating katawan. Nandiyan lang siya. Oo. Ngayon, nung ako ay meron ng edad, nag-aantay lang siya ng pagkakataon na humina yung aking antibody. Okay. Ngayon, nung humina ang aking antibody, siguro this past few days, nagkaroon siya ng pagkakataon na lumabas. At nung lumabas siya ay isa ng shingles. So, ang tawag sa kanya ay herpes I forgot yung kanyang pangalan. Pero ang common name niya shingles. Shingles na siya. Oo. Pagka nag-mature din siya. Kasi itong shingles lumalabas lang sa mga taong ang age ay 50 pataas. Okay. At kapag hina ang iyong immune system, maaari itong lumabas sa katawan. Okay. At napakasakit ng nito, magkakaroon ka ng mga maliliit na mga spots. Pero konti lang, around dito lang sa ilalim ng torso, gilid, mga ilang piraso lang. Sa akin wala pang 20. Pero problema nito, buong side ay talagang excruciating yung pain. Kasi ang Diba yan? tinitira nito Ha? ay ang tinitira nito ay yung vein, yung mga ugat. Kaya pag sumakit siya, buong tagiliran napakasakit. Masakit, ha? So ganoon. So hindi naman Makati yan, hindi Makati. Yung unang stage niya Makati. Habang wala pa yung hindi pa lumalabas yung mga blisters. So mga ilang days yan na mawawala din yan, Katulad ng ordinaryong virus, 14 days 14 ang days kanyang ang kanyang duration. yung bago tinatawag siya ang tawag dyan, yung kanyang buhay, incubation. 14 to 20 days. Okay. So, yan, at yun, may pa na nangyari sa ating, actually si Major, kapatiran natin yan dito sa ating church, no? CGBC. Ayan, So, napakagwapo. yan siya, yun. Grabe, no? Talaga, ha? Talaga nga namang Yes, matikas, no? Yan ang kanyang Ayan, yan yung JO1 pa siya, no? JO1. Yung Jail Officer 1. galing, no? Talagang pinagdaanan niya talaga yan. Sa dadaan talaga sa ganyang Sa mga pagpapagupit na ganyan, Nakwento niya pa yata yung Oo. tumalon siya galing sa taas ng helicopter, yung habang naandar yung helicopter. Tumalon sa dagat. Ganun ba? So, training daw yun eh. Isa sa mga training pala yun. Oo. Okay. So, pag hindi niya nakita, taas niya lang kamay niya. Okay. Ganun lang yan. So, yan pala, no? Talagang Yun ang pinaka... So, patuloy din natin ipanalangin siya. Yan. Dahil siya pala naka-quarantine dahil sa
Sa Shingles. Shingles, diba? Kala ko Kringles. Alam ko, ang mga sakit na yan, mga pang shingles lang. Jingle bell. Kala ko Yes. para ano, ha? Kaya na, kasi magkakaroon tayo, Major, Sir. Magkakaroon tayo ng question and answer And, ngayon. question and answer. Okay, Pero sige. bago tayo dumako doon, baka mayroon kang gustong batiin. Batiin, or kasi Habang naman yung... ikaw ay nandyan sa quarantine Oo, na kasi marami manonood sa atin. At quarantine talagang, situation mo dyan. talagang maraming manonood sa atin at kinakailangan nilang makinig do sa sasabihin nyo kung sino man yung gusto nyo ipa-shout out. Okay. Or para ma-mention natin kung sino siya. Alright. Ayun po, sige po, bati po kayo. Binabati ko yung aking family na naka-quarantine. Hindi makalabas. Except si Mrs. na nandun ngayon sa sa Bayan? groceries. Oo. At binabati ko yung mga patira sa Christian Gospel Baptist Church. Pagpalain tayo ng Panginoon. Nakakahawa din ba yan? Mahahawa yung mga taong hindi pa nagkaroon ng ng bulutong. Ay, Okay. ako nahawa na Pero ako pag yan. nagawa ang isang tao, Ako nahawa na ako hindi yan. shingles ang mapupunta sa kanya, kundi ang tawag ko sa makakahawa sa kanya ay chicken pox. Okay. So, kailangan lumayo. Okay, dumako na tayo sa pagtatanungan natin. At, okay, ready na ho ba kayo? Sir. Okay. Okay. Sige lang. So, tingnan natin yung kamay na pumapailan lang. Yan. Nandito So, siya sa naman ang mahiwagang kamay. bantang kanluran. Hindi ko alam kung kanluran to o... Ayan, okay. Basahin mo, Brother George. No. Yun, no? Ganun pa rin eh. Ba't yun lagi nakakuha ko kanina pa to? Ano ba yan? Sige nga. No. Kanina pa to. Kanina ko pa to. Yan, ano? Sige. No. How do you encourage your friend and families to find reason to give thanks to God? Ayan. Sa Tagalog. Paano Tagalogin mo mo nga. di kayatin ang yung mga kaibigan at yung pamilya para magkaroon ba? Magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Dahilan para Dahilan. magpasalamat. Dahilan. Para magpasalamat. Para sa magpasalamat sa Panginoon. Yun ang Tagalog nun. Tinulungan niya lang Ayan, ako. oh. Ayun. Kayo po, Major. Ano po? Siyempre, dapat yung buhay natin ay encouragement sa lahat ng makakausap natin. Dapat ay wholesome. Lagi na we find ways turing sa kwentuhan o sa ipasok natin lagi yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. So ako lagi kong kinikwento kung paano naging mabuti ang Panginoon sa aking buhay. At yun nga sinasabi ko na ako ay eto, despite na ako ay nagbibilang na lang ng araw o buwan o maaaring taon sapagkat ako ay merong malalang karamdaman. No? Kanina lang, meron akong kausap na dating old friends na i-share siya ng buhay niya ay naging magulo. At kaya malungkot siya. Sabi ko, ako, masaya. Pero alam mo ba na malapit na akong mamatay? Nagtulat siya. No? Bakit? Sabi ko, ako ay wala nang bato. Dialysis patient na ako. At ang bumubuhay lang sa akin ay yung dialysis. Ayun, na-realize niya na totoo na mas magaan pala yung kanyang pasan-pasan na problema compared sa akin.
So, yun, sa ganong paraan na ano ko, na yung mga taong nakakausap ko, mga kaibigan, ay nakakapagpuri sa Panginoon. Ha? Oo nga, yung tanong. Papasalamat. Hindi kasi ang alam ko, siya lang ang sasagot eh. Hindi kasi unang-una, lagi namang may lagi namang merong dahilan na tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Yes. Kasi 'di ba, doon lang sa hangin na ating ini-inhale every day. 'Di ba? Yung araw na sumisikat araw-araw sa atin. At nagkakaroon ka ng vitamins doon sa... nagbibigay ng pagpapalakas sa atin. Yes. Tapos yung araw-araw na kinakain natin. 'Di ba? Mga simpleng bagay pero napakalaking dahilan para pagpasalamatan natin ang Panginoon. Kasi, ano yan eh, Diba? pinaka-major mo na yan. Araw-araw mong ano yan eh. Kinakailangan eh. So kaya, ano bang reason? Napakaraming dahilan kung magbibilang tayo ng mga dahilan para pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi, Every day. Yes. Dapat, ano na yan? ilang taon... Dapat ano na yan? Yung natural na yan Natural sa na atin yan, oh. bilang isang mananampalataya Yes. na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oo. Ayun, tayo muna ay mag-break sa ating masayang kwentuhan at sama-sama nating panoorin ang Share Your Story featuring by Pastor Rodel Alveira. Para sa ating mga kapatid na gustong maging kabahagi sa Share Your Story, maaari kayong mag-message sa ating CGBC TV Ministry Facebook page. Magbabalik ang kapihan at chikahan sa CGBC 2020. Ako ay si Pastor Rodel Alveira. Ako ay missionary pastor sa Nasugbu, Batangas. Nakapag-plant po tayo ng church sa biyaya ng Panginoon, 2 church. Isa po sa Nasugbu at isa sa Tuwi, Batangas. Sa ngayon po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon yung gawain natin sa lugar ng Batangas. At meron po rin tayong gawain ngayon sa lugar ng Mindoro, sa mga mangyan. Mga estudyanteng mangyans po ito. At school po yung inaabot natin sa lugar ng Mindoro. At sa ngayon po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ako ay merong 7 anak sa biyaya ng Panginoon at pinagpala. At sila ngayon ay, yung iba ay may mga asawa na, yung iba ay wala pa. Yung quarantine story ko ay, nung dumating yung COVID, medyo nagkaroon ng pangamba din bilang tao. At almost 2 weeks po akong hindi makagalaw kasi parang inaano ako ng mga pangyayari. Pero na-realize ko na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mas makapangyarihan sa COVID na ito. At nakita ko sa positive na pananaw na isang magandang opportunity ito na i-share natin yung gospel. At dito po nagkaroon tayo ng maraming Bible studies. Marami din tayong na-share ng gospel during COVID time. So ito ay opportunity po sa amin. Lugar ng Nasugbu. At yung mga leader natin, talagang nakaranas din po ng takot, na-encourage natin na huwag nating katakutan yung COVID. Kasi nagpe-preach tayo about heaven, tapos takot tayo mamatay. Dapat tayo yung patotoo na ibinabahagi talaga yung ebanghelyo sa ganitong pagkakataon. Praise God! At marami na po tayo mga cell group ngayon at yung mga leaders natin ay naging aktibo sa hawak ng mga cell group. Ito po yung mga karanasan namin at nakita
nakita ko rin ang COVID, isang naging magandang pribilehiyo din. Kasi wala nang income ang church. Isang magandang pribilehiyo din para makapag-business. So nakapag-business po tayo ng dried fish para masustain yung gawain sa lugar ng Nasugbu. At pinagpala din naman, munting negosyo natin doon. At yung negosyong ito ay nakaabot na rin hanggang Bulacan. So, yung misis ko ay nagkaroon din siya ng sarili niyang business, nakapagbenta ng mga halaman, at saka yung mga atsara, at saka yung kaong. Nakatulong po sa amin. So, isang pagpapala talaga na ginamit din ng Diyos yung COVID para makita namin na hindi natatapos doon yung pagpapala ng Diyos at hindi din natatapos sa COVID yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kundi ito'y hamon para sa amin at sa atin lahat. Pagpatuloy natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit nga, sabi nga, kahit kamatayan ay hindi magiging hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. 2:19 hanggang 2:20. Sabi dito, ako'y namatay sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay, sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. I nailed to the cross with Christ, I have been died, but Christ lives in me. Kung titingnan natin yung buhay ko dati, talagang miserable at walang kwenta yung buhay ko dati. Sabi nga, patapon, at parang isang basahan na itinapon sa basurahan. But sa biyaya ng Diyos, pinulit niya ako at nakita ko yung sarili ko na ako ipinako na kasama ng ating Panginoon, namatay. Namatay na yung dati kong pagkatao. Yung kasalanan, yung lahat ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon. At namatay kasama ni Kristo, sabi doon. Ngunit ngayon, ako ay nabubuhay sa pananampalataya. Itong COVID, ang itinuro talaga ng Panginoon sa akin dito ay yung paano tayo mabuhay sa ating pananampalataya. Although alam natin na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon at siya yung nagbigay ng lakas para tayo ay makapagpatuloy doon sa ating pananampalataya. No? So itong panahon ng COVID, kailangan talaga yung pananampalataya natin maging matatag sa harapan ng Panginoon. Dahil kung wala si Kristo naman sa atin, hindi naman natin magagawang lampasan yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero salamat nga sa Diyos, sabi nga, iba na yung buhay natin ngayon. Nabubuhay na tayo nakasama ni Kristo. Diba? Kung nabubuhay tayong kasama ni Kristo, ano yung dapat ikatakot natin? So, ito yung nagbigay sa akin ng encouragement para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, maraming challenge na kinakaharap, pero kung alam mong namatay ka na kasama ni Kristo at nabubuhay ka ngayon na kasama ni Kristo, si Kristo na yung gagawa sa buhay mo. So, yun lang po at maraming salamat. Tayo po ay nagbabalik dito po sa ating programang Sa Kapihan at Chikahan sa CGBC 2020. Kasama ang ating visitor, Brother George. Yes, kasi talagang Sino yung ating visitor? si Major. Major Virgilio Espanyo. Yan, Talagang okay. ano, So, yun, no? kumusta ho kayo dyan? Major. Kumusta na po? At patuloy po tayo sa ating mga pagtatanungan. So, yun. Testimony ni Pastor. Testimony ni Pastor Rodel. Pero meron ditong tanong uli. At yun, pumapailan lang na naman po yung kamay. At bubunutin ni Brother George uli yung tanong. Yan. Parang ito na naman yun. Kukunin ko yung pinakamaliit. Baka na naman Okay. Ito yung pinakamahirap. Ano? No. Ayan. Question. At times of doubting your faith, what to do? Yun. At times of doubting What your to do? faith, what to do? Tagalog.
Sa oras na ikaw ay nagugulumihanan sa iyo. Alinlangan. Kaya nga. Nakaroon ng Kaya pag-aalinlangan sa nag-alinlangan, nagulumihanan sa iyong pananampalataya. Ah. Ano iyong gagawin? Yun, oo. Narinig mo ba yun, Major? Ano bang Oo, sagot natin dyan? Totoo. Ay ako yung maraming beses na nakaranas ng ganyan, ano? Yung humihina yung aking faith, nawawalan ako ng tiwala, at parang nagtatanong ako kung ano na nangyari sa akin. Lalong-lalo na nung mga panahon na bago pa lang ako nagkasakit, no? Yung mga year 2000, nag-doubt talaga ako. Kasi Kristiyano na ako, pero nagkaroon ako ng sakit na napakabigat, na talagang sabi nga nila ay sakit ng mga milyonaryo. At talagang hindi sakit na ordinary, kundi nakakamatay na sakit na karamdaman. At dahil nga doon, ako ay humina yung aking panampalataya. Question ko yung Panginoon. Sabi ko, bakit ako pa? Ang dami namang mga masasamang mga nilalang dyan. Ano? Bakit ako pa na naglilingkod sa'yo, na aktibong Kristiyano, ang binigyan mo ng ganitong sakit? Ngunit, as the days goes by, unti-unti ko nang natatanggap kung ano talaga yung binigay sa akin ng Panginoon. Unti-unti kong na-realize na ito yung aking fruit na dapat pasanin. No, ito yung aking road na aking dapat tahakin, na hindi ko dapat tanggihan. Kasi ng Panginoong Jesus, naalala ko nung sinabi niya na kung pwede lang na hindi ko inumin itong sarong ito, pero magkaganto naman ang dapat masunod ay ang kalooban ng Panginoon. Kasi destiny ni Jesus Christ yun, nakatakda sa Kanya na gawin yon. Kaya bilang anak ng Diyos, bilang masunuring anak ng Diyos, ginawa niya kahit alam niyang ito ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan, at hindi lang ordinary kamatayan, ano? Ang kanyang haharapin ay napaka sakit na kamatayan, sapagkat unti-unti at maraming mga pahirap na gagawin sa kanya bago pa siya mamatay. At ganon din ako, naisip ko yon, lahat naman ay papunta sa kamatayan. At kung ito ang binagkaloob sa akin ng Panginoon na saro, ay iinumin ko at tatanggapin ko kung ano yung ibinigay sa akin ng Panginoon ng may kagalakan. At yun nga, hanggang ngayon, nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat nangyari ang pagkakasakit ko year 2000 until now. Sa 2020, buhay pa ako. Ang ini-expect ko 5 years lang mabubuhay. 5 years lang yung aking life kasi ang lifespan ng isang may sakit sa kidney ay 5 years lang eh. Pero ang Panginoon buti. 20 years hanggang ngayon buhay pa ako. At wala ako. Pero pa mga taong ibibigay sa akin ng Panginoon. So napakatindi, ano? Talagang naman kapag tayo ay kakapit talaga sa Panginoon eh. Iba talaga Talagang yung nandoon ang kanyang ano. pag-iingat. Pero along the way, habang nagka-travel tayo sa path of yung pagsunod natin sa Panginoon, talaga may mga struggle talaga tayong dadaanan eh, no? Oo. Ano yun eh, parang dadaan ka talaga sa ganun eh. Hindi Oo. pwedeng wala kang dadaan sa ganun. Hindi maaring hindi mo dadaanan Yes. yung mga struggle na yan. Kasi kumbaga sa one way talaga, Oh. para maarok mo talaga yung presensya ng Oo. Panginoon or magbalik ka uli sa Oo. iyong
magandang kalagayan. Oo. Dadaan ka muna doon sa mga gustong Oo. gawin ng Panginoon sa'yo Oo para nga. ikaw At, ay magpatibay. Oo nga, at nakita nga natin sa buhay ng ating kapatid na isang napakatinding pagsubok ang dumating sa kanya, pero bagamat nang hina ang kanyang faith, still yung ginawa ng Panginoong Hesus ang nagbigay pa rin sa kanya ng kalakasan para magpatuloy. Galing ng sa kanya ng Panginoon. Pagbigay talaga ng another life every day. Every day binubuhay Yes, talagang tayo binibigay- ng Panginoon. Yes, talagang inano Oo. siya. So, Sa akin naman, may kasi meron din akong diyan yung tawag doon. Okay. Experience ng conflict doon sa ating sa ano ba 'yon? Sino ba 'yon? Bigla na lang may sumasalita diyan sa taas. May sumasagot diyan, ha. Ayun. Sige. Ayun, Ituloy mo. Ayan. Nagkaroon din kasi ako ng mga self-pity, yung parang talagang Self-pity? nag-iisip talaga ako ng nagkakaroon ako ng yung doubt talaga sa faith ko. Oo, pananampalataya. Talagang, kasi sa dami ko rin na noon na inaatinan na kung saan churches. So nakakaiba-iba yung pananaw about do sa pananampalataya. Pananampalataya. Pero talagang once na may nag-alaga sa akin nung time na yon na baka doon ako pumunta. Pumaling. Kaso nga lang wala nag-alaga sa akin noon. Wala nag-alaga sa iyo, tindi no. Pero talagang sinubukan talaga ako ng Panginoon na talagang iningatan talaga ako ng Panginoon. Di ba sabi raw pag ikaw ay nagkaroon ng worry or naguguluhan or kung ano man, bumalik ka sa umpisa. Bumalik ka muna sa umpisa, magbasa ka muna ng Bible, devotion ka muna. Check mo muna sarili mo. Yes. Kalma muna. Isip mo, i-relax mo muna. Bago ka pumunta sa umakbang uli sa pangalawang gagawin mo uli. Kasi magulo na yung kargado ka na ng mga na-absorb mo sa labas. Parang naggala ka lang pero hindi mo alam nakakapit na sa iyo yung mga iba't ibang sistema ng mundo. So understood yung sistema ng mundo. Pero siyempre bagamat nandun yung disinfectant ng Panginoon. Disinfectant, ha? Yes. No. Siyempre, nandun disinfectant yung alcohol ng Panginoon. At yung face shield ng Panginoon. May alcohol pala si Lord. Yes. Talagang Sige. At ako'y nahuhugasan. At talagang bumabalik talaga yung paniniwala ko talaga na ang Panginoon talaga nag-iingat sa akin. Meron nag-share sa akin na talagang hindi ka talaga pinabayaan ng Panginoon. Meron darating ka talaga sa ganyan, sabi niya sa akin. Talagang binigyan talaga ako ng ganong encouragement. Kung paano mo mapagtatagumpayan at malalampasan yung ganong struggle. Kasi minsan ganun talaga, kumbaga sa baterya, pag ikay full charge, hindi palagi kang full charge. Yun. Malolobat ka. Parang rin. ano lang yan parang solar panel lang Solar panel lang yan. Tama. Sa totoo lang, ang solar tuloy. Ano ba yan? Punta naman tayo sa electronic na yan. Hindi, basta... Kasi sabi mo, battery. May connection yun sa solar panel eh. Hindi, battery. ang description ko lang, ang explain ko lang sa baterya, ikaw ay puno, kinargahan ka ng Panginoon, pwede ka na mag-ala, gagamitin ka na sa kung saan mga mga fellowship, anything. Siyempre makaka-absorb ka ng ng maling turo. Lolobat ka uli. Maling problema, mga problema, lolobat ka uli. Para charge na kay Lord. Magpapa-charge ka, pagbalik ka sa uli, mga fellowship. Kailangan mo magpalakas na Panginoon, magpaano kayo ng mga kapatiran mo. So nandoon yung charge sa'yo. Laging nagpapa-recharge. Yes, laging magpapa-recharge. Siyempre, mas maganda, merong magsasabi sa'yo na pastor or kapatid, pwede ba akong pag-pray? Kasi talagang nanghihina talaga ako. So yun nung gusto kong i-share talaga sa mga manonood at talagang sa ating mga viewers dyan na talagang mayroon tayong Panginoon na talagang kinakailangan din tayo at kinakailangan din natin mag-charge or kumuha ng lakas para sa kanya. Yun, kasi yun, talagang Brother George
tayong mga Kristiyano, talagang dumadaan talaga tayo sa yung mga troubles na yan, Troubles. yung mga Paghihi- problem, panghihina sa Yes. pananampalataya. Pero Brother George, sa akin bilang manggagawa ng Panginoon, Yes, Pastor. siyempre hindi ako exempted dyan. Lahat tayo kasama. Ay, Di ba? oo. Walang exempted dyan sa Siyempre. tinatawag na Siyempre. panghihina na ganyan. Pero ang isa sa mga nagbigay sa akin ng ng muling yung pagpapalakas muli, yung mga kasamahang pastor. Okay. Kasi meron kaming grupo ng mga pastor na nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagpapalakasan sa isa't isa. Kasi kung wala yung ganong grupo na nagkakapalakasan kayo sa isa't isa, siguro maraming pastor ang magda-down, lay down. madadown at hindi makapagpapatuloy Tuloy sa kanilang sa ministry. Totoo yun. So Tama. kaya napakahalaga talaga yung fellowship, 'di ba? Napakahalaga yung Kahit anong pagpapalakasan fellowship, ng kahit- mga kapatid, Yes, po. ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi Yes. tayo, hindi natin kayang mag-isa. May Totoo kasabihan nga na no man is an island eh. Yun. 'Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, wag nating kalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Sa pagpapalakasan sa isa't isa. 'Di ba? Kasi nandun talaga dumadaan po tayo sa ganyang Sa ganung kalalagayan ng buhay yes, na talagang may panghihina, pero kapag sabi mo nga, kailangan talagang laging nagre-recharge. magre-recharge. Sa pagre-recharge natin, dadalo tayo sa church, makakasalamuhan natin yung mga kapatiran natin. Namiss nating mga Di kapatiran. ba? Uli tayong Mabubuhayan. bubuhayan na naman At tayo. may pag-asa Eh, na paano naman. kung pagdating ng linggo, wala ka na naman? Ayun. Sunod na linggo, wala ka na naman. Doon, ano ka na? So, what will happen to you? Siyempre. Lalong madedrain yung Mag-drain battery. or very hot ka na sa hot ka. Wala na. Iinit yung baterya mo. Magdedrain na. ano. So, kaya yung shinare ng ating kapatid, si Major si Espanyo, Major, si Major nandiyan pa rin. talaga nga. Nandiyan ka pa rin ba? Major? Nandiyan ka pa rin ba? Ayan? Narinig mo ba yung battery ni Brother Battery George? na, yung mga battery na, yung mga solar panel na. So, ayan, okay, Major, magbabasa muna tayo sa mga comments, ha? Yes, talagang Basahin muna natin yung mga comments. Basa comments tayo, kaya na konting background tayo dyan. Tugs. Yan, okay. Ayan. Okay, mabilis ang basa comments tayo ay tayo ay nasa viewer. Ayun, view ng ating 10 million na to. So diretso na tayo at ang viewing natin ng still watching ay si Marian Quixada, si Catherine Ibanez. Shout out po sa inyo at Yan, okay. stay sila sa ating panonood sa ating programa. Talagang nag-ano sila, nakatutok sila sa atin. Si Marian Quixada nag-comment masarap po talaga ang cookies chocolate and cookies ni Sister Yes. Catherine. So yan, ni like naman or ni love ni Sister Cathy. Yan, Tapos okay. si Mia Grace, sana all cookies. Sana all. Ayun, sabi ni Bong na lang, kanina pa siguro to, ayan. Siguro sabi niya medyo dim ang light. Yeah, kailangan natin na ilak. Yun. Ayun po, ang kinakailangan po namin ng another na ilaw para sa ating yung dim po, para maiwasan po natin yung backlight. Para Yung backlight po natin, nakita niyo medyo madilim-dilim po rito. para naliwanag na po kami Opo. dito. Ito po kasi baka naman. ito po yung kamay ko na tinatamaan lang po ng ilaw. So, ayun po. So, yung backlight po ang kailangan po namin para mas maliwanag po yung aming itsura at yung aming background. Yan. So, ayun So, po. at least may nakapuna na, brother. Nakapuna na. Si Bong na lang. Ayun po. Si Malalam mo na lang, Brother Bong. Na ayun, Sir Bong pala. Yeah, Sir Bong, Baka naman. for sponsorship and donation, please call or text 0956-186-5875. Huwag mo kakalimutan, talagang kami ay nangangailangan sa ministry natin dito sa ating kapihan. So, Yan, si okay. GBC TV Ministry, for only one lang yan. So, doon ka lang yan. So, ito, Yan, okay. meron pa si Catherine Ibanez, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Talagang, ayun, care of ating Count Your Blessings
home baked cookies. Napakasarap niya. Okay. Dadagdag ang iyong kasiyahan. Ayun. Ayun, so ano pa? Sino pa ang ano natin? Ayun, may mga nag-share ng ating link na to sa ibang mga pero patuloy na still watching sila. Si Raquel Gukan at still watching po siya ngayon. Hanggang ngayon, shout out po sa inyo at still watching po kayo. Talagang Yan, welcome po kayo sa amin. Okay. Si Jimmy Abulog. Ayun, still watching din siya. Sunod yan ang ano natin, bisita Yan ang- natin. Yes. Oo. Ayun. Pwedeng video call din siguro, no? Yun, siguro. Naka-wifi na siguro yan. Okay. Naka-wifi. Tapos ito ang pinaka-importante. Yan. Si Ace Rigondola. Yan. Ayan. Nasaan Ito- ba yan? Nasa nasa ibang lugar to. Sa kaya lugar yan? Ibang lupalop. Saan lupalop kaya yan? Ibang lupalop ng tabla to. Okra na simento. Sa lipa sa ibang lipalop ng tabla. No, Saan kaya yan? sabi ko yung mga Baka nandyan lang sa gilid-gilid dyan. Hindi, dalawang bloke lang yan. Mga dalawang bloke. Sabi niya raw. Sabi niya. Yan, si Uchicha Pangino, yun. Nagtag siya ng itong pangalan to, si Uchicha. Ayun, so talagang nag-ano siya uli. Nagkikayat siya. Ayun, sabi raw nito, medyo magandang nito ni Catherine Ibanez, sabi niya. Kaya po, sobrang importante ng fellowship. Yan. Kapag narinig mo ang testimony ng iba, Oo. marirealize mo meron pa palang mas matindi ang pinagdadaanan kaysa Yun, sa iyo. oo nga, ano? Pwede mo pong gawin inspirasyon ang nakaranasan ng taong yon para mas ma-appreciate mo ang buhay. Yun, ang tindi. Tagal, di ba? Okay, no? Yun, Galing. medyo Oo. nakikinig talaga ang ating Talagang napanood niya yung ating yung testimony ni Major Yun. Espanyo. Talagang medyo hanggang ngayon talaga dumadaan din si Major talaga ng ganung Pero bakas na bakas pa rin sa kanya yung kaligayahan. Kaligayahan kasi Yung pananampalataya sa Panginoon na laging nagtitiwala. parang normal na lang sa kanya Diba? yung sistema Talagang- nung kasama Pero na sa 20 years. Yes, na, 20 years. Na napagtagumpayan. Yung iba 2 years or di na kinayanan yung Oo. pressure nung nung So makikita mo yung kamay ng Diyos, no? Na nandoon sa kanya Ingatan na talaga. nag-iingat sa Oo. kanya. Tapos ito si ayun na nga, sabi daw, ayun, maraming inano si Rigondola, Pakilyo, sino ito? Si Rodelio. Ito yung nagtag sa kanya, si kay Ezra. Oh, pre, sabi niya gano'n, may pre pa. Ayun, sabi niya gano'n. Tapos sabi ni Rigondola, notify, pa-shoutout po. Aba, shoutout sa inyo dalawa. Okay, Talagang kayo shoutout. dalawa Okay. nagsasabihan doon. Talagang kayo dalawa nag-uusap doon sa loob, ha? Ayun, sabi ni Napakalayo pa talaga siya ni Ace. Oh, Napakalayo. Oh, kasi Ang pagitan lang pader. pader, tsaka pero ang layo rin ang kinausap niya eh. Dahil Layo. dinaan pa rito sa natin, kapihan. Oo, Baka nandyan lang yan. Padungawin mo nga dito. buksan mo nga yung pinto dyan, tingnan natin. Nandiyan ba? Ayan, nandiyan nga. Ayan, sigawan mo nga. Wala. Ayun. Tapos, ayun, si Giselle, kilong-kilong, watching. Shout out sa'yo, Giselle. Okay. Ayan. Nandiyan ka lang. Ayun. Si Benjamin Espanyo is watching. Shout out sa inyo, Pastor. Shout out to me. Shout out to me. Yun. Tapos, ako rin, shout out sa akin kasi rin eh. Watching din ako eh. Ayun. Pansit. Oo, si shout out sa aking nobya. Oo. Ayun, sa aking Buhay asawa. buhay asawa talagang napakasarap talaga ng buhay ng asawa. Talagang ayun, yung Meron pang nagpapa-shout out. shout out si Rodelio Pakilyo, si Bunso, si Jeneline Ornales. Ayun. So, Sino to si Jeyo? Bongkaras Guerrero. Marami siyang Sino dito. to si Jeyo? Jeyo. Ayun, so dito natin malalaman, dito sila nag-uusap, talagang sila ay talagang nakakagulo dito sa loob ng chat box. Talagang sila ay nagkakausapan dito. Ayun. Nakita mo ba si Last Jeyo? question tayo. Sino tong Jeyo? George? Ay, pa-shoutout daw si Jeyo Jeyo, RG. Ha? George ba to? George. Ikaw yata George, to. in-space kasi yung eh. Ayun, pa-shoutout po si George, ayun. Okay. Katukayi.
Katukayo, no? Yan. So, pero iba yung spelling. Oh. Ayun. Tapos, ayun. John George po. Ezekiel Espanyo is watching. Yun, no? Talagang ano to. Nasaan ba yan? George Dowd po. Yeah, George Dowd po. Yan. Talagang shoutout sa inyo yung mga nag-uusap dito sa chat box. Shoutout sa inyo yung lahat dyan. Talagang kayo ngayon. Oo. Ayun, kayo po, Mr. si Major, si Major, si Major, Mr. Chairman tuloy eh. Baka meron daw kayong gustong may mag-shoutout, i-shoutout, at pa-shoutout. Ayun po, kung mayroon kayong ano. Shout out dyan sa misis ko na nandyan ngayon sa lander at nag-grocery. Baka naman. May grocery naman kami dito. Ay, hindi dito lang pala na. Ayan. Okay, last question na to, Major, Apo, sige. Ayun. Ayun dyan! Ayun siya! Oo. Mag-disinfect ka muna dyan bago pumasok. Oo, bago pumasok kasi meron yan yung tawag na shingle. Shingle ngayon yan. Tanong. Yun. Last na to. Okay, last question na to, To, Tagalog pala to. Baka mahirapan ako rito eh. Baka pahirapan niyo akong pa-Englishin dito Sabi niyo, yung kanina, English, pinatagalog niyo sa akin. Ngayon, yung Tagalog, pa-Englishin niyo sa akin. Mahirapan ako rito. Ito, sige. question. Ay, parang grade 1 lang eh. Tinitigan lang yung babasahin. Ayun. Iniisip muna bago basahin. Parang grade 1 lang to. Ano? Basa dyan. Nagi. In the beginning, in the beginning. Isa. Okay. Basa na tayo. Basa. Ano ang isang bagay na natutunan mo sa taong ito na kung saan ay pinagpapasalamat sa taon? Taon ba? Taong pala to, taong. Sabi ko sa inyo grade 1 ako eh. Grade 1 ang inabot ko eh. Ulitin ko ulit. From the top. From the top. Ayan, mahihirapan na naman tayo magbasa natin mo. Mag-module na naman ako dito. You can do it. Nag-module ko lang kahapon. Magbabasa nga ako kahapon. Tinan mo, nagsasanay na nga ako mag-module kahapon. Ayun, okay. Sige. Ano ang isang bagay na natutunan mo sa taong ito? Yan. Na kung saan ay nagpapasalamat ka. Yun. At hindi, perfect yung ano ko, pang module talagang yung teacher ko talaga, pagka binasa ko yung module ko, talagang ano. English. Ayun, i-Englishin ko? Ano gagawin ko? Sasagutin ko? Bakit yung pinapasa kay ano? I-Englishin ko. What the one thing? Layo. Sabi ko sa inyo, pag in-English ko, sabi ko sa inyo, ayan. Sige. Ano na lang. Huwag na lang natin English. Sagutin na lang natin to. Ayun. Okay. Ayun. Sagot. Ang natutunan ko sa taong ito ay huwag mo na kayong ayan. Ano ba talaga? Sige na, sagot. Ayan. Hindi, i-ano muna natin, ipasa natin. Pasa muna natin yan. Major Virgilio Espanyo. Okay, nakikinig ka pa ba dyan? Sige. Major? Bigyan mo na natin dyan. Hindi ko man nasagutin yan. Ayan, okay. Ang tanong dito ulit, kasi para medyo lilinawan ko ulit. Lilinawan kasi di malinaw kasi nagbabasa ng module. Ayan, okay. Ano ang isang bagay na natutunan mo sa taong ito na kung saan ay nagpapasalamat ka? Okay, sa totoo naman, dapat taon-taon nagpapasalamat tayo, no? At taon-taon malaki ang pagbabago. Pero yung ngayong taon na 2020 ay ang isa siguro sa significant na taon sa akin. I am now 53 at masasabi ko, no, dapat magpasalamat pa nga ako eh. Dahil sa aking
panahon na inilagi dito sa lupa, ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-experience ko yung tinatawag na pandemya. No, kasi sa history, ang pandemya ay nangyayari every 100 years ata. O hindi ba dapat magpasalamat ako noon? Kasi may maraming mga isinilang at namatay na hindi nakaranas ng pandemya. But ako ay naranasan ko ang pandemya. At ang isa sa pinaka magandang ipagpapasalamat ko sa pandemya ito, pagamat meron ng pandemya, nababalitaan natin, maraming nahahawa, maraming namamatay. Ngunit ako sa biyaya ng Panginoon, hanggang ngayon, ilang days na, mula nung magkaroon ng pandemic, ilang months na, ay eto pa rin. Nagsasalita, nakakausap nyo, at buhay, at lakas. So yun, ang dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon na despite of this very dangerous time, ay pinili ng Panginoon na tayo yung makasurvive. Hopefully, bagamat hindi pa tapos ang pandemic, but sa pangalan ng Panginoon, kiniklaim ko na ako ay I will survive. Masusurvive itong panahon ito, crisis, panahon ng kaguluhan, panahon ng karamdaman, at panahon din kung saan lalong nahahayag ang kabutihan at pagpapala ng Panginoon, sapagkat panahon ngayon na maraming kaguluhan, maraming mga nangyaring mga trahedya, sakuna, pandemya, pagpapakuhan, super typhoon. Despite of that, pinili ng Diyos na tayo ay makasurvive. At yun ay napakalaking reason para pagpasalamat tayo sa dakilang Diyos. At isa pa, dahil sa pangyayari ito, lahat ng mga tao na naapektuhan ay natutong manalangin, natutong magpuri sa Panginoon. At dahil doon, nabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon, ang ating Ama. At yun naman ang dapat na sa pagkakataon ay ang kaluwalhatian ng ating Ama ang ating hanapin. Ang ating kapatid Yes. na talaga nga namang in spite sa nararanasan natin ngayon na talagang dilubyo sa panahon natin ngayon, yung pandemic. Pandemic tong taon na to, no? Oo, pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. 8 months na, Brother George, ang nakakalipas. Hindi pa rin Pero nandito tayo, ikaw muntik-muntikan ka na. Di ba? Muntik na ako, pero hindi pa naman. Hindi pa naman ako tinamaan. Pero makikita natin doon, sa kabila ng naging karanasan ninyo, naging Yes. karanasan namin, karanasan ni Brother Bio, na ni Major, nandun pa rin yung makikita natin yung kamay ng Panginoon Protection ng na Panginoon. talagang nandoon ang kanyang pag-iingat sa atin. Yes. Hanggang ngayon, nandito tayo. Biro mo, dahil sa COVID-19 na yan, natuto tayong mag-broadcast ng ganito. Yes. Sino ba naman? Tayo na mga pangkaraniwang tao lang. Ngayon, meron tayong ganitong programa. Para tayong si Mike Enriquez at saka si Ted Pailon, di ba? Oo. Di ba? Si Taberna at saka si Julius Babaw. Oo. Di ba? Di ba? Ah. So, oo, di ba? Julius Babaw. Ako naman Ayun. si Taberna, di ba? O makikita mo. Mga ano yan, nandito mga- tayo. Mga Pangkaraniwan, broadcaster di yan. naman tayo nag-aral ng
Oo, Mas komportable tayo ngayon dito. Mas kumikita. Oo, mas Komportable. Mas Oo. yumayaman, di ba? mas yumaman. Pa kaya medyo maganda Pero oo. nandito pa rin tayo, survive. Yes. Yan ay dahil sa ating Panginoong Diyos na talagang patuloy na nag-iingat sa atin. Ingat. Oo. Ayan. Ha? Yun, sinagot ko na nga yun. Kaya nga ako dal Sinagot na nga, hindi nyo lang Yun na nga naintindihan. yun eh. Oo. Yun. I-Englishin ko ulit. Ito, sa akin yung ano. English to mga to. Ha? Banatan mo nga ng English. Sige nga. Sige Ayun. nga. So what can you Wag say na, wag about... muna. Pagpagano muna. Kasi di tayo handa eh. Pagpaganda na tayo. Hantayin muna natin yan. Ayan. Sa akin na nga natutunan ko sa taong ito at talagang sabi nga nyo na muntik-munti ka na. Oo. Pero hindi naman gano'n na grabe kasi sa totoo lang wala kaming mahanapang doktor noon. Yung doktor kasi lahat busy papunta Lahat. sa ano. Walang mga doktor sa... Yes, kasi lahat ng doktor i-declare ka COVID, papasokin ka na sa ospital. Lahat na magpapa-check up, ang declaration... Diretso, declaration. Declaration. Oo. Ha? Pero hindi naman gano'n. Baga parang ibig sabihin, Ah. halos yung ibang mga mga ospital, mga Oo. gano'n. Pero Pero pag once na ikaw ay nagpa-check Yes. up noong mga panahon na yon, nagpa-check up ako talagang Maaaring no choice ako kundi magpa-check up sa sa DOH na. yun, DOH. Kasi yun daw ang pinaka Pinakamalapit. pinakamalapit tsaka first option. So kung sa ospital ka babayad ka. Oh. So sa akin kasi makuha ko lang yung lunas ng gamot. Okay. Yung gamot para do sa sakit ko lang. Oh. So nagkaroon ako ng konting sintomas ng ganun din kagaya sa COVID-19. So sabi raw kung nag-travel, sintomas lang 'yon. Oh. Pero May sintomas ka na nung sakit na COVID. sintomas pero hindi ako sinuwab test or ni rapid test or sinuwag test. So, ano na? Okay, to make the long story short. Yeah, so story short, talagang ang Panginoon ay binigyan talaga ako ng Second life. second life. So, alanganin na kasi 'yon. Alanganin na. So, halos lahat ng pumunta sa ospital talagang marami talagang hindi nakaligtas talaga sa kanilang mga buhay. Isa kasi nakainom ng Nakainom gamot na mepinamic, Oho. nagkaroon ng complication sa katawan. Okay. So, yun ang kinamatay niya kasi hindi siya naintindi. Okay. Oh. Dahil sa busy sa paggagamot sa mga may paggagamot sa sakit COVID. Oo. na COVID. Ngayon, sa akin naman, bagamat may mga first aid na maaaring may ginagawa ako, nagpapasuob ako, anything, lahat ng mga ko. So, ginagawa ko lahat 'yon para mai-survive ko lang din yung aking nararamdaman. Ngayon, nandun din yung pananalangin ko sa Panginoon na bigyan pa ako ng mahabang buhay at makapag-ministry pa ako sa lingkod ng Panginoon na talagang hanggang ngayon talagang binigyan talaga ako ng pagkakataon talaga. So maraming beses akong binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Hindi lang yung pandemic na yun kasi simula pa noong tinatawag niya pa ako, hindi ko pinapakinggan. Hindi mo pinapansin, ha? Pinapansin. Pero sa ngayon talaga siya. On time kasi siya, kahit bumingi ka, on time siya magbigay. Praise God. Talagang yun yung binibigay niya. Pero yung humingi ako ng kagalingan sa kanya, on time din. On time. Talagang yun, Praise the Lord. yun yung kasi nandun talaga yung worry, nandun talaga yung pag-aalala, nandun talaga yung mga problema ka, kung ano yung nangyayari sa katawan mo. So, yun. Sure na pinag-iingat talaga ako ng Panginoon hanggang ngayon. So, yung pinapasalamat ko sa Panginoon. Ayun. Okay. So, Major, magkapihan daw tayo. Kapihan mo na, meron ba kayong talang Toast daw tayo, toast. Toast, Major. Okay. Meron ba kayo? Ayan. Talaga Okay, kape. alright. Toast tayo, toast. Toast. Okay, go. Alright. Inom na tayo. So, ang dami na nanonood sa atin, mga iba-ibang pangalan na to, Brother George, ha? Ito. So, Major Bio, magbabasa muna tayo ng mga comments, ha? So, nagbabasa tayo ng mga Habang comments. nagko-copy ka dyan. Ito, sabi rin
Ni Uchicha, sabi niya. Okay. Pa-shout out po. Sushi from Konoha. Konoha, 'di ba? 'Yon. Tapos si Jenilyn Bongkaras, sa pa-shout out po. Shout out sa inyo mga Okay. mga bagets. Aha. Ayun. So si Uchicha, sabi niya pa-shout out po. Sushi ganoon, Konoha pa rin. Ayun. Si Jenny Link, yun, nagbibigay sila ng mga inviting. Ayun. Uchiha pala. Si Uchiha pala, pa-shout out po, Sushi from kana, parang paulit-ulit lang yung binabanggit lang dito eh. No. Natag lang yun, kasi parang, copy-paste lang to eh. Okay. Ayun. Si Jeraine Catherine Kaya, Dirain is watching. Shout out sa'yo, sister. Si Justin Danuco, pa-shout out po. Yun, Okay. talagang shout out po sa inyo, Okay, Justin Justin. Danuco, yun. Tapos si CGBC. sino pa ba to? Si CGBC TV Ministry. Si CGBC Gusto TV magpa-shout out din. Pa-shout out to. At sabi niya rito, Sabi niya? for 262 days, nagkaroon po tayo ng sama-samang family prayer for prayer shield. At sa mga biyaya po ng Panginoon, tayo po ay patuloy niyang iniingatan. iniingatan. Talagang praise God. Wow. At talagang CGBC TV Ministry ay Feel mo, no? nagbigay 262 days na tayong nagpe-pray. Yes. Prayer shield, prayer shield. Talagang sa ating prayer shield every Yes. night nang sama-sama sa buong family Okay. ng Christian Gospel Baptist Church. Sa- Synchronize yan, brother, ha? Sabay-sabayan. Sabay-sabay. Gabi-gabi, walang patid. Walang Nasa 262 days na tayo. Magaling. Talagang napakabuti ng Panginoon. Special announcement. Meron po tayong special announcement. Ay, Okay. Special program. Magla-live po tayong ng December 24 sa lubong sa Christmas po. Talagang Okay. merong ayun, So, countdown. Magka-countdown tayo. Countdown, okay. Live yan, live, ha? Live. Live this coming December 24. Ang tawag dyan, Salubong sa Christmas. Sa lubong sa Christmas. Diba? Talagang Kaya magsasama-sama tayo dito sa CGBC TV Ministry. Kaya talaga gusto nyo pa-close talaga yung ano natin. Hindi ba? Ito po. Hindi ba dapat i-join na rin natin itong Yan mo, ilapit mo, hindi ko na ano eh. George, Yan. yung magkakasama na tayo ng walang pangalan, walang title. Lahat yan, magkakasama yan. Magkakasama tayo. Okay. Special. Special. Yan, may Yan, mga ngaroling. Mga ngaroling. At May mga ngaroling, special program. may magpe-perform. Ayan. May mga papalabas So tayo marami, na mga so video. medyo matagal ang ating programa magbigay ng mga countdown yan eh. 2 hours. 2 hours yan. 2 hours na, Countdown. Tuloy-tuloy napakaganda yan. naman. Hanggang So Oo. what time yan ang ating ganyang program? Okay. Simula hanggang 12. 12:30. Ayan, oo, 12 hanggang 12:30 12:30 talagang, ng madaling araw yan. Talagang Yan. walang tulugan. Siguro wala ako rito noon. Then nandito kanya. Walang tulugan yan, Brother George, ha? Talagang baba ang immune system natin yan. Ayan. Ayun, balik tayo back to you, Mr. Major. At ayun. Ayun, kung ano po yung babatiin nyo, shout out meron po. pang uli, oh. Sino ba? Basa. Ayan, sino ba? Ito to, basahin mo. May basa pa. Wait a minute. Sabi niya ay nagpapasalamat po kami kay Pastor Benji, kay Sister Mary Ann Quisada, at sa kapatiran sa pag-encourage po sa aking buong pamilya. So, sumama sa prayer shield. Malaking tulong po. Amen. Praise God. Galing. Salamat. Talagang praise God po sa inyong naging nakaka-encourage, no? tulong. Yun. Kape muna tayo. Kape muna. Kape. Talagang kape. Kay Major. Major, coffee daw, coffee. Kape. Andiyan ka pa ba, Major? O, coffee daw uli. Ha? Coffee uli. Ubus Kape. na yata sa'yo eh. Yan. Alright. Pakiramdam ko nasa stage kayo kasi parang bubong ng ano yan eh. Bubong ng bahay. Ayan. Salamat po Major sa inyong pagsama sa aming programa at naway kayo ay makasama pa namin at Biyayaan pa ng mabiyayaan pa ng maraming buhay at dumaan tayo sa 100 years or more, 'di ba? Oo.
So maraming salamat Major Espanyo na ikaw ay nakasama namin at Yun. salamat sa mga talagang mga makabuluhang mga pagbibigay Talakayan. niya ng kanyang ang dami mga wisdom na kanyang experience Yes. na talagang nakapag-encourage sa mga nanonood natin Oo. sa atin, pati sa akin, pati sa iyo, na-encourage sa kanyang buhay. Yes, So talagang maraming salamat Major sa time na ibinigay mo sa amin ngayon. Yes. At naniniwala kami, hindi lang ito yung huli, kundi ito yung simula at muli ka naming makakasama dito sa aming programa. At sa mga gusto pang sumali sa aming programa at makipagtalakayan, huwag kayo mahiya. Talagang Okay, welcome open. kayo. Makipag-coordinate na kayo sa aming mga staff. So, ayun. Okay, final word, Final word. Major. Final word. Salamat din sa pag-invite ninyo sa akin dito at nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-glorify ang Panginoon at may share yung aking buhay. Salamat din sapagkat kahit na meron akong iniindang virus ngayon ay still binigyan tayo ng pagkakataon ng technology na maging blessing pa rin sa siguro sa higit na mas maraming mga audience, ano. So yun lamang at patuloy natin na purihin ang Panginoon. At nasa 18 million kasi ang ating mga audience na nanonood ngayon sa ating kapihan at viewers natin talagang mas dumadami at tumututok sa ating programa. At talagang hanggang matapos to, talagang gustong-gusto nila matapos to. Talagang patuloy na pinagpapala yung ating programa. Programa talagang Talagang shoutout. shoutout. Shoutout sa kuya ko, nasa 7-Eleven, nagbabayad ng home credit. Okay. Hindi, sa aking pamilya, sa Kawit, talagang nawa ay magpatuloy pa sa Panginoon na tawag doon, pagkilala sa Panginoon. Yes. At sa aking asawa at Ayan, anak. Yeah. Sa akin naman, shout out sa aking pamilya, kay Vilma, kay JJ, at saka sa pinakamagandang anak na babae, si Mia Grace. Yun, Oo, napakabait at napakamasunuring anak. At saka mahinhin yan, mahinhin. Napakahinhin Mahinhin. at Mahiyain. at saka talagang successful vlogger din yan. Oo. So, yan lamang po. At again, maraming salamat kay Major Bio. Yes, talagang Sa salamat kanyang po pagsama sa atin. paunlak dito sa ating programa. Oo. Talagang galing. Talagang mabunga ang ating naging programa ngayon. Yes, ibang talagang At, maraming na-bless. Maraming na-touch at maraming na-bless. na-bless sa mga sa ating viewers programa natin. ngayon. Oo. Final shout out. Ayun, okay Major. Final shout out kay Major. Final shoutout daw, Major. Hindi naman. Ang final shout out ay glory to God. Amen. Okay. Thank you po, Major. Talagang pastor. Oo, Talagang iba naano talagang natin natin. bye-bye. Okay. So talagang naano natin. Sobra natin kasi ating next Oo. program talagang Talagang nanamnam natin yung programa natin programa ngayon. kaya hindi natin nakain to kaya ninanamnam natin Mamaya natin titirahin yan. So, okay. Maraming salamat muli. At Yan. dumating na yung oras ng ating paghihiwa-hiwalay. Oo, kasi- Pero hindi po yan permanente, pansamantala lang. Pansamantala yan. At This coming, babalik this po coming kami next Sunday, week. babalik yan. At talagang Di na, mamaya na yan. Baka mo na. Wag mo na yan. gusto pa namin eh. Oo, Ba't nagugutom na ba kayo? Talagang oo nga. So, Sige. Brother George, Paano talagang na tayo? papasalamat tayo, papaalam na tayo sa ating milyon-milyong mga nanonood Yes. ngayon. At talagang kape muna tayo. Kapi man tayo. Yan, nagpapaalam na tayo, Brother George, dito sa ating mga nanonood Huwag sa kayo atin. magalit. Talagang Okay. mapapaalam na tayo. Okay. Papaalam na tayo. Dito lang yan sa ating programa. Sa kapihan at chikahan sa CGBC 2020.